Ano ba yung mga nangyari nung namatay po si Yesu Cristo? Kasi tapos na tayo dun sa kwento according to Matthew, no? The gospel according to Matthew. Kasi ang gospel talaga ibig sabihin is magandang balita. So dito kay Matthew, after this one, napag-usapan din natin yung 7 last words, yung mga importansya niyan, hindi po yun yung pinaka-in-depth, okay? Mababaw po yung pagkaka-discuss natin sa 7 last words, pero yung mga importante doon is na-discuss natin in the 7 last words. Pero ano ba yung mga nangyari nung namatay si Jesus? So dito makikita natin may tatlong pangyayari, no? And ito ay mga milagro. Kasi pag sinabi mong milagro, magkaiba po ito sa mga providential things. Ang milagro is yung mga bagay talaga na imposibleng mangyari, pero biglaan na lang nangyari. Naintindihan? Pag sinabi natin providential naman yung mga, yung sumakto-sakto yung mga pangyayari, mas mahirap yung mga bagay na yan eh. Kunyari, nagdasal ka, walang-wala kang pagkain. Dahil lahat na ibigay mo, ginagastos mo na lahat, at tapos nagkataon na ikaw kunyari naglalakad, kailangan mo ng pera. Wala kang makain ng buong araw na yun. Diba? Tapos, may pananampalataya ka sa Panginoon. Tapos, bigla na lang nagkataon. Hindi nagkataon talaga. May nagbigay. Diba? Okay, bigla na lang may darating na tao dyan, may magbibigay. Diba? Kaya may sakit ka. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pero kung nananampalataya ka sa Panginoon, kontento ka, may gamot ka man o wala, pero mamaya, may magkikare sa'yo bigla. Diba? Maraming bagay na biglaan na lang ganito. Bakit ganito? Bakit ganyan? Nakakatuwa po yung mga bagay na yan pag nangyayari sa atin. So, those are providence. Pero yung mga milagro talaga, kunwari, yung isang lumpo, kahit kailan hindi siya nakakatayo, talaga may depekto siya. Bigla na lang pinalakad ng Panginoon. Diba? Yung bulag, bigla na lang nakakita. Yung patay, bigla na lang nabuhay. Diba, pati yung bagyo nga, pinatigil ng Panginoon yung bagyo. Milagro yun. So, dito may tatlong milagro. At ito po yung nakakatuwa sa Matthew chapter 27, verse 51 and 52, yung ebanghelyo ayon kay Mateo. Hindi ko na po na-alliterate itong mga points po na ito, no? So, dito po, nung namatay si Jesus, first point po yung God's throne is open to all saints, no? Yung throne ng Panginoon ay nabukas para sa lahat ng mga santo o sa lahat ng mga tao na mananampalataya sa Panginoon. Sa Matthew chapter 27 verse 51 ang sabi, "And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks." Right. So bago po natin discuss ito at pag-aralan, let's pray. Lord, basbasan niyo po yung bawat isa na talaga maintindihan po itong mensahe. Ulit, Lord, ako laging humihiling na yung bawat isa sa amin ay hindi ma-distract o maging distraction sa mga iba at kami makikinig, hindi kami aantukin, hindi kami maging madaldalin, hindi kami maglilikot, kundi sa aming puso, isipan at kaluluwa at buong lakas. Gusto namin intindihin at isabuhay ang salita at ipagkalat po ang magandang balita na maintindihan po namin. Ulit, Lord, ako po ay gamit naway mapansin po nila. Ang inyong salita ay galing po sa inyo. At naway, Panginoon, kayo po ang maluwalhati. At po ulit, hinihiling ko po, Panginoon, na pabayaan ako'y gagana o gagamit ng aking sariling lakas at talino. Ngunit ako'y aasa lagi sa inyong lakas sa pamamagitan po ng inyong katauhan na Diyos banal na may Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, at pinapanalangit namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. So, first point po, God's throne is open to all saints. Sinabi nga sa Tagalog, at gayon pa man, ang veil po, ibig sabihin yung veil is isang malaking kurtina o tabing. Diba, tabing. Kapag kayo may mga kwarto tayo, mga Pilipino, diba, dati kasi wala talaga halos pinto. Ang naghihiwalay sa mga kwarto dati ay kurtina. Lalo na pag kunyari, sobrang mahal ng kahoy, kurtina muna. Ngayon yung tabing dito, yung kurtina na yun, makapal po ito. Kulay violet and blue ito. Tatlong kulay ito actually, no, na talagang tinahi. Napakalaking kurtina nito. At itong veil na to, yung tabing na ito ng templo, ang rent po ibig sabihin ay napunit. Nasira ito in twain sa dalawa. Simula sa taas hanggang baba. At ang mundo ay yumanig at yung mga
bato ay nasira. Okay? So dito muna tayo, ano ba yung ibig sabihin ng itong kortina na ito o itong tabing na ito na napunit? Una po sa lahat, itong tabing po na ito, hindi ito basta-basta nagtatakip sa isang lugar sa templo. At hindi po ito yung templo na sinagoga. Ito talaga yung templo kung saan po yung kung saan dapat sila nag-worship. Lalo na pag meron silang isang napaka-importanting piyesta sa isang taon. Ang pinaka-importanting na piyesta ng mga Israelita o Hudyo ay yung Yom Kippur. Okay? So, yung isa sa pinaka-importante nila. At talaga pupunta sila doon sa templo. At ito pong lugar po na ito, at the Day of Atonement, itong tinatabing po na ito na templo na ito yung Holy of the Holies. Holy of Holies. Ibig sabihin ito po yung, kung saan po yung, alam niyo yung, ang tawag dito, yung dalawang ginawa nila na anghel, tabernakulo. Doon nakalagay tabernakulo. At dito po, sa lugar na ito, sa tabernakulo, ito po yung piniling lugar kung saan ang Diyos ay mananahan. Hindi kaya ng lugar na ito na doon na yung Diyos. Pero sabi niya, sa mga oras na yun, gusto niya doon siya sa pinaka-Holy of Holies. Sa mga panahon na yun. Yung panahon na yun, wala yung tabernakulo doon as I have researched. Pwedeng mali ito, pwedeng tama, pero majority ng research ko wala na yung tabernakulo doon. Pero yung lugar na yun is considered pa rin Holy of Holies. Pinaka-inner side to ng templo. At yung nakakapasok lang po dito, yung pinakamataas na pare. Yung pinaka-pinuno ng mga pare. Kasi maraming pare eh. Pero yung mga ranggo sila doon sa mga Levitico. At siya lang may nakakapasok doon. Sa piyesta po na yun, sa Day of Atonement, doon lang siya nakakapasok doon sa Holy of Holies. At kung alam niyo yung damit po ng pare noon, meron silang mga bell dito. At kadalasan nilalagyan din po silang tali sa paa. Kasi dapat talagang nag-offer yung pare para sa kasalanan nila. Kasi kapag sila po ay nakitang may konting kasalanan talaga, mamamatay sila doon. Saglit lang siya doon. At kasi nakalagay doon na dapat siya po ay mag-offer ng dugo doon sa altar. Doon sa Holy of Holies. Naintindihan? Saglit lang siya doon. Bubuksan niya saglit yung tabi, papasok. Lalagay doon, aalis ka agad siya. Kasi ang gloria po ng Panginoon, pag tayo po ay nahagip niya na tayo makasalanan, mamamatay tayo. Amen? Pag tayo hindi ligtas, saan pupunta? Yan, no? Mamamatay physically, mamamatay. Kaya gano'n na lang po kasagrado ito. So, yung mga bagay niya, ano yung ibig sabihin pag napunit? Ba't pinunit ng Diyos? Kasi isipin nyo, bakit kailangan punitin ng Diyos o sirain yung makapal na tabing na yan, simula taas hanggang baba? Na nagko-cover nito. Kasi doon yung presensya ng Panginoon eh. Yung presensya po ng Panginoon ay napakahalaga at napakabanal. Na sobrang banal po noon dahil ibig sabihin wala siyang konting bahid. At alam niyo po yung Panginoon galit sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Di ba nung si Jesus kinarga niya na yung kasalanan ng mga tao? Ang sabi ng Panginoon, Panginoon, bakit mo ako inabandon na? O Ama, bakit mo ako inabandon na? Kasi hindi kaya ng Diyos na tignan ang kasalanan. Pero noong mga panahon na yon, si Jesus inabsorb niya yung mga kasalanan natin. Kung naalala niyo ito last week, na sobrang pagmamahal ng Diyos, siya yung naging sakripisyo para sa kasalanan natin dahil siya lang yung puro. At sa mga oras na hindi siya makita, ayaw siya tingnan ng Panginoon. Kasi siya yung pinaka-nakakadiring nilalang ng mga panahon. Makasalanan siya. So dito, panahon na yon, bakit napunit? Ibig sabihin ba nun? Is welcome na yung tao makita yung presensya ng Diyos? Yes. Bakit? Kasi si Jesus na yung nagkarga ng kasalanan ng mga tao. Yung mga kasalanan ng mga santo. Noon, present at the time, in the future. Ganun din hanggang ngayon. Di ba? Pwede na tayo pumasok sa presensya ng Panginoon. At ito po ay napakalaking bagay sa atin. Kasi isipin nyo dati, hindi pwede.
Pero dahil sa isang napakatinding sakripisyo ng Diyos para sa atin, kung nakikita itong blessing na ito, napakalaking regalo na ito para sa atin, napakalaking grasya ito para sa atin, yung presensya ng Diyos, pwede na tayo pumunta doon. Dati napakahirap pa eh. Kasi dati, kahit anong offer po nila ng kahit anong dugo niyan, ng ibon na yan, ng tupa na yan, ng kambing na yan, ng baka na yan, o yung meat offering, which is yung arena na first class, yung frankincense na napakamahal, na may oil, di ba? Binibake nila para doon. Yun yung pinakamurang offering, meat offering eh. Hindi nakakasatisfy na mapatawad yung kasalanan ng mga tao. Pansamantala lang yun eh. Kaya tingnan nyo ba nga atonement, lagi yan, o mga sin offering, palagian yan. Unlike sa ginawa ni Jesus, everlasting na yan. It's an everlasting offering sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Amen? Ganon yun eh. Kaya tayo, we can go boldly to the throne of God. Makita natin yung presence ng Panginoon, pwede na. And the presence of God na pinangarap din ni Moises ay hindi nangyari. Di ba? Kailangan nakatalikod yung Diyos. Hindi natin makikita yung Diyos physically katulad ni Moses, which is very, 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 very rare. Di ba? At wala naman nakalagay sa Bible na mangyayari during this time. Except for after the tribulation time, kung sino yung mga ligtas ngayon, makikita si Jesus dyan sa clouds. Then during the rapture pala yung tribulation time, di ba? Pag dumating ang Diyos, makikita natin yung Diyos, si Jesus, na naglumalaban para sa atin. Pag bumaba sa clouds, kasama yung army ng mga santo. Diba? Sakay-sakay niya yung puting kabayo. Makikita natin si Jesus. O kung tayo talagang namayapa na kasama niya doon, kasama tayo sa army niya, nabababa dito. Tatalunin natin yung mga masasama. Para fairy tale, no? Pero ganun, doon natin makikita. Pero at this time, diba, we have an atonement for our sin. Atonement is ibig sabihin pagsisisi o yung kapalit ng ating mga kasalanan. Napag-aralan natin ito last week. At libreng-libre natin yung presensya ng Panginoon na sa atin. Ano ba yung pinaka-presensya ng Panginoon natin ngayon? Dahil sa atin ngayon, yung banal na Espiritu na sa bawat isang mananampalataya. Pero ngayon, siguro hindi niyo napapansin o hindi niyo pinapahalagahan, pahalagahan niyo. Amen? Nandiyan na siya. Nanampalataya kayo, hindi lang kayo naligtas sa inyong mga kasalanan. Makakasama kayo dun sa buhay na walang hanggan. At sa ngayon, kasama na natin yung banal na Espiritu. Isa yan. Isa pa, di ba napag-aralan natin yung priesthood of believers at lagi natin pinag-ano dito? Ang Panginoon is our most high priest, di ba? Sa Hebrews nga po yan, nakakatuwa nga yan sa Hebrews pag naalala niyo yan. Sa Hebrews chapter 4, verse 14, or 14, di ba? Meron tayong napakadakilang mataas na pare. Na alam niya yung mga pinagdadaanan nating hirap. Dahil kasi pati siya ay natukso o dumaan sa lahat ng mga paghihirap na natukso na yan. At doon, presensya ng Diyos na sa atin na. Sana hindi nyo binabaliwala ito araw-araw. Kaya nga yung salita ng Panginoon, napaka-blessed nga natin, meron pa tayong salita ng Panginoon na ganito. Na piprint, diba? Ilan na kayo sa inyo, dati, nangungulit pa ako, pupunta pa tayo ng Baguio, which is gusto ko rin puntahan. Pero yung mag-uuwi sila pastor ng mga Bibles para ibigay sa mga tao, ngayon, ang dami nating stock ng Bible dyan. Diba? Gagawin para lang magka-Bible. Pero ngayon, ang dami na nating Bible. Ewan ko, ilan yung mga Bible ninyo? Si pastor, nawalan na ako ng 2 Bible. Kasi ako, mahilig ako magsulat sa Bible eh. Yung mga napagkaaralan ko sa ibang mga pastors, pag alam kong tama sa salita ng Panginoon, susulat ko yan. Siguro kaya hindi na bumabalik eh, yung
paborito kong Bible, lasog-lasog na yung cover nun eh. Pero nawawala, hindi na bumalik sa akin, naiwan ko sa isang church. Nung binalikan ko, wala na. Sabi ko, pangit-pangit na ng cover nun eh. Pero yung maganda dun is yung may explanations pa to. Kasi minsan pag pumunta ako sa isang simbahan at pinag-preach ako ng di oras, hugot ako dun eh. Pero nakakatuwa yung presence ng Panginoon, yung salitaan niya, malalaman natin yung mga kagustuhan, yung will ng Panginoon dahil sa Bible eh. Kaya wag natin ibaliwala ito. Kasi dati hindi po ito pwede sa lahat. Isipin nyo, high priest pupunta doon, pero saglit lang. Pag sinabi natin pinakamamahal natin yung Diyos, gusto natin siyang maramdaman yung presensya niya lagi. Yung presensya niya, binigay na sa atin niya lagi. Ang problema kasi sa ating mga tao, pag nandiyan na laging available yung isa, binabaliwala na natin. Kasi hindi humugot si pastor, ha? Katotohanan yan. Pag laging available yung tao, nababaliwala na natin. Pero pag hindi na available yung tao at nalaman mo, napaka-importante ng tao na ito, doon tayo naghahanap. Yung Panginoon laging available para sa atin. Pero huwag niyong baliwalain ito. Amen? Dahil ito, pagpunit ng tabing na yun, yung nagsasabi, available na ako sa inyo. Yung presensya ko sa inyo, mga mananampalataya, nandito na ako. Kasi, napagbayaran na ni Jesus yung mga kasalanan natin. Yung binuhay niya na walang sablay, walang liko, walang bahid dungis, ibinigay niya sa ating mga kasalanan na nananampalataya sa Kanya. At yung mga kasalanan natin, inabsorb niya, ikinamatay niya na iyon. Inilibing na yun, kasama niya. At siya nabuhay na magmuli dahil natalo niya yung kasalanan. Amen? So itong mga bagay na ito, tandaan po natin yung isa puso natin yan. Pag sinabi ng Biblia, tapos in-announce pa ng preacher, in-announce pa ni pastor, magbasa kayo ng Bible, mag-devotion kayo, magdasal kayo, gawin po natin yan. Pinapag-aralan natin sa devotion, napag-aralan natin sa preaching sa Sunday schools, cherish natin, bigyan natin na importansya yan. Dahil ito yung matamis sa salita galing sa Panginoon. Ito yung katotohanan. Amen. Yung Panginoon, hindi nang babash eh. Tayo nga, lakas-lakas natin mga asar eh. At tayo mga Pilipino, malakas tayo mga asar. Sweet tayo mga Pilipino. Pero ganoon din malakas tayo mga asar. Kasi madalang sa Pilipino yung pikon. Sino yung pikunin dito? Rare kayo. Rare kayo. Kasi in majority, hindi mabilis mapikon yung Pinoy. Okay? Kaya malakas mamikon yung mga Pilipino eh. Pero ibig sabihin, malakas din tayo mga asar. Pero yung Panginoon nagsasabi siya ng katotohanan. At kadalasan ng katotohanan ay masakit. Pero yung katotohanan na ito ay ikabubuti natin. At punong-puno ng pagmamahal yung katotohanan ng Panginoon. Kasi para sa atin din ito. Aside sa mag-glorify siya, ito ay para sa kabutihan natin. Presensya na yan. Presensya na yan sa ating bagong tipan ngayon. Na blessing, na grasya, dahil si Jesus na mismo ang namatay para sa atin. Sana naintindihan nyo yan. Amen? Sana hindi nyo na sinasawalang bahala yung mga bagay nito kasi ikinamatay na ni Kristo yan. Sabi nga, ang veil o yung tabing ng templo ay pinunit simula taas hanggang baba. At yung tinatakpan nito ay yung presensya ng Diyos. Kasi yung presensya na ito, ikamamatay ng mga makakasalanan. Pero ikaw ay santo na. Ikaw ay isa sa mga nakakabenepisyo. Sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 4, verse 16. Ang sabi dito, let us therefore come boldly in the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa Tagalog, tayo ngayon ay pumunta ng buong tapang o ng buong kisig doon sa trono ng grasya para tayo magkaroon ng awa o tayo pagkaawaan at makita ng grasya na makatulong sa atin sa oras ng ating
pangangailangan. Dalawa po ang dito, meron ka ng awa mula sa Diyos at meron ka pang grasya. Pero dapat tayo ay buong lakas ng loob, no? Buong tapang na tayo ay pumunta doon sa trono ng grasya. Ba't tinawag na trono ng grasya? Ang grasya ay mga benepisyo o magandang bagay na binigay sa atin na hindi tayo karapat-dapat. Amen? Kasi sabihin lang siguro na iba, baka malito kayo, mga bagay na hindi karapat-dapat sa akin, sabihin niyo, hindi ako karapat-dapat talaga pagalitan. Hindi yan. Yung mga bagay na magaganda. Maraming magandang bagay na binigay sa atin pero hindi tayo karapat-dapat. Sa totoo pa lang. Amen? Yung kaligtasan natin, hindi karapat-dapat sa atin yan. Yung makapasok tayo ng doon sa kaharian ng Diyos, hindi karapat-dapat tayo dyan. Pero grasya na yan. At yun, sabi nga dito, dapat pumunta tayo doon para tayo magkaroon ng awa sa Panginoon. Araw-araw nagkakaroon tayo ng awa mula sa Panginoon. Isipin nyo, ilang beses kayo nagkakasala sa isang araw? Bilangin nyo. Di ba? Iba sa ating ngisi-ngisi, iba sa ating tahimik. Pero alam nyo yan, pag talaga nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Amen? Pero doon lagi yung awa ng Panginoon. Sabi nga sa Lamentations, His mercy is new every morning. Great is thy faithfulness. At sabi nga doon, para ikaw ay makahanap ng grasya. Ano yung para sa itong awa at grasya, para makatulong sa iyo sa oras ng iyong pangangailangan. Kaya dapat lagi tayong pumupunta sa trono ng Diyos, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Sa trono ng Diyos, inaalam natin yung Kanyang kagustuhan. Kasi makakatulong ito sa oras ng ating pangangailangan. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi salita ng Diyos. Amen? So, puntahan natin lagi sa trono ng Diyos. Diyan yung presensya niya. I-acknowledge natin yung presensya niya. At gawin natin ito. Bigyan natin ng todo importansya at i-treasure natin sa ating sarili. So, first point is, God's throne open to all saints. Point number 2, sabi, yung earthquake. Earthquake means destruction and coming of the Lord. Okay? Sa Matthew chapter 27, verse 51, sa bandang dulo, sabi na, and the earth, at yung mundo, ay yumanig o lumindol. At yung mga bato ay nasira. Yung rocks po dito, pag tingnan niyo po sa salitang Griego, ito hindi yung Petros. Ito yung Petras. Ibig sabihin, malalaking mga bato. Yung malalaking mga bato ay nasira. Rent dito, ibig sabihin hindi yung renta, nasira. Sipin nyo, malalaking bato to. Maraming mga lindol na dumaan dito sa Pilipinas noong 1990s o 1980s yata yun, naglindol sa Baguio. Ang dami nasirang building. Pero yung mga bundok, hindi nasira. Pero pag dito sinabing rocks talaga o Petras, diba? Malalaking bato to. Gabundok to. Nasira sa lindol na ito. Nung namatay si Jesus. And the rocks, sabi nga, rocks. Ibig sabihin marami. Nagkanda sira-sira yung mga malalaking bato. Itong malalaking bundok. Ganun po yung nangyari. Nung namatay si Jesus. Ito po ay milagro. Isipin nyo mamamatay na si Jesus, biglaan ganun. Hindi po kayo matatakot. Nakatakot yun. Ganun po katindi ang nangyari ng mga panahon na yun. Noong oras na yun, nung namatay si Jesus, lumindol. At kapag lumindol kasi, pag tingnan natin simula Old Testament ang New Testament, dalawa kadalasan pagdating ng Panginoon at sira. Sa Exodus 19, mamaya sa Exodus 19:18, dito si Jesus sa Mount Sinai, ang Diyos sa Mount Sinai, nung siya po ay dumating, ang Diyos po pala ay dumating, di ba? Para po ibigay yung Ten Commandments, yumanig po. Yumanig po ang mundo nun. Exodus 19:18 sabi, and Mount Sinai was altogether on a smoke, because Lord descended upon it in fire, and smoke thereof ascended as a smoke at furnace, at yung buong bundok ay yumanig. Kasi, nandito nga yung presence ng Panginoon sa atin, omnipresent siya. Pero pag dumating yung malaking tipak ng kanyang presence, it's my imagination, this might not be correct. Okay?
ay yumayanig. Kasi hindi ma-contain talaga yung Panginoon eh. Ang Diyos talaga napakalakas. Diba? Pag dumating yung napakarami ng essence of pumunta dito, yayanig talaga. Kasi hindi kaya eh. Ganun kapangyarihan yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay omnipresent. Medyo maiba muna tayo no Friday. Sana tayo lagi ay piliin natin yung Diyos kasi nandiyan lagi yung Diyos. Sabi, God is watching us. All the time, God is watching us. Makasalanan ka man o hindi, He's watching you. Okay? So, ganun din. Sa 1 Kings 19:11 verse 11 hanggang 12, ito yung kwento po ng kay Elijah, destruction to. Yung earthquake. Doon naman sa Isaiah chapter 29 verse 6, ito po ay tungkol sa pagdating ng Panginoon. Lumilindol na naman. Sa Zechariah 14 verse 5, destruction na naman. Ito rin ay destruction kasi ito ay tungkol sa mga pinag-aaralan natin sa Revelation din. Sa New Testament, Matthew chapter 24 verse 7, sinasabi dito, destruction na naman sa lindol. Matthew chapter 27 verse 51, di ba? Andito yung Diyos, pero destruction yung nangyari. Matthew chapter 28 verse 2, di ba? Ito po ay, alin? Pagdating ng Panginoon. Pero may nasira din ulit. Sa Acts chapter 16 verse 26, di ba? Destruction na naman para makawala sila Pablo. Di ba? Revelation chapter 11 verse 13, ganun din earthquake na naman para masira na naman. Ito yung sixth seal. Revelation chapter 16, ito na naman yung earthquake, destruction ulit. At dito dumating naman na si Jesus. Afterwards, destruction and coming of the Lord. So dalawa yan, it's usually the presence of the Lord ay nandoon kapag may earthquake. Amen? Kasi, bakit may destruction dito sa mundo? Kasi itong mundo po na ito ay lugar kung saan yung mga sinumpa. Ba tayo na andito? Sinumpa tayo. Bakit? May makasalanan tayo eh. Pero pag ikaw na ay hindi na makasalanan dahil ikaw nilinis ng Panginoon, dahil ikaw ay talagang ligtas na. Kaya sinasabi natin, this world is not our own. We're just a passing through. Ano sinabi natin kanina, anong kinakanta natin? Mansion over the hilltop. Bakit? Kasi citizen tayo ng langit, ng kaharian ng Diyos. Amen? Nandito tayo kasi binigyan tayo ng blessing ng Panginoon, ng pagkakataon ng Panginoon na gawin ng kanyang gawain. Yes, may sakripisyo sa atin, pero sa hindi pa rin sinakripisyo ng Panginoon para sa atin. Amen? So, yung mga bagay na yan. Again, kaya sinabi po na ito po ay talagang pagdating ng Panginoon. Pero nga, kinote ko po yung yumaong si John MacArthur. Sabi, when God shook the earth at the death of Christ, I think He was giving the world a taste of what He's going to do in the future when He shakes the earth in time of the coming of the King Himself. I believe when Jesus died at the cross, so He so perfectly accomplished the Father's will, etc. Mahaba ito eh. So sabi niya, pagdating ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, pinakita niya na. Kasi siya na talaga eh. Siya yung perfectong alay. Siya po ay ginawa niya yung kagustuhan ng Diyos Ama, which is kaisa niya. Perfectong-perfecto siya. At siya na yung nagmamay-ari sa atin. Siya na yung magiging pinapanginoon sa atin. Siya yung Panginoon natin. Noon pa naman siya Panginoon eh. Okay? Pero dito is, nadagdagan pa siya ng authority as God. Okay? At siya po, again, never po niya sinasabi na mas mataas sa God the Father kaya iisa sila. Okay? So, pagdating niya dito, para po iligtas o talagang ayusin na po yung mundo during tribulation period, ganon din po. Matinding earthquake. At nakikita natin yan sa Revelation chapter 16. Matinding pagyanig at maraming masisira. So, ganun po yung presensya ng Panginoon sa isipin nyo na lang. Okay? Ito po yung signos ng earthquake. Signos na dyan ng Panginoon. Para sa ating mga Kristiyano, it's nice. Maybe not nice kasi meron mamamatay na, pwede may mamatay ng mga mahal natin sa buhay, mga importante sa atin. Pero we always look at the further o mas malayong mga bagay o mas importanteng bagay na makakasama natin yung Diyos habang buhay. Siyempre, tao tayo, masasaktan tayo. Pero katulad nga ni David na maganda example, namatay yung kanyang anak.
After ng kanyang pagluluksa, sabi niya, ito yung kagustuhan ng Panginoon. All things work together for good for those who love God. Di ba? Sabi ka. And to them that are called according to His purpose. Sabi, may maganda mangyayari dito. Naintindihan? So, diretso lang. Medyo pwede nakakatakot pero ganun pa man. Inaabang-abangan natin na dumating yung ating Panginoon dito. Kasi sa atin bilang isang Kristiyano, inaasam-asam natin yan. Kaya nga tinawag tayong Kristiyano, sunod-sunuran tayo ng Panginoon. Amen? Sunod-sunuran ka ba talaga ng Panginoon? Excited ka ba makita si Jesus? Pag hindi, ayusin niyo po ang inyong puso. Pagdasal nyo, hilingin nyo lagi, Lord, gusto ko maging excited lagi sa inyo. Gusto ko lagi makilala ka, mas makilala ka. Babasahin ko yung salita. May pag-usap ako sa iyo, lagi. At gusto ko na makita na makasama ka dito. Dumating ka dito sa mundo, o makasama kita dahil ira-rapture nila. Amen? Hindi dahil dumating ka na magpapapukurin ko buhay ko. Hindi yun pwede ha. Tandaan nyo po yun, hindi yun pwede. Dali muna natin yung ating sariling cross dito sa mundo. And be excited. Kahit ito ay earthquake. Maraming pagyanig sa ating buhay, pero ito yung earthquake is really a physical earthquake na nangyari. Amen? Hindi natin to, bibigyan na ibang kahulugan. Ngayon, sa Matthew chapter 27, verse 52 hanggang 53 na, ang sabi dito, and the graves were open. Dahil sa lindol, bumukas yung mga grave. Kasi ang grave dati hindi nicho. Kadalasan ito isang lugar na may nakatakip para hindi sumingaw yung amoy. At kadalasan yung nakatakip para sa liado malaking bato. Okay? Nagbukas itong mga libingan ng mga patay. And many bodies at maraming katawan. Pansin nga, Matthew chapter 27 verse 52, maraming katawan of the what? Saints. Mga santo, which slept, o mga patay, ay nabuhay. Tumayo. And 53, and came out of the graves after His resurrection, at sila po ay lumabas sa libingan pagkatapos ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Okay? And went into the holy city, at pumunta sila sa banal na syudad, at sila ay nagpakita sa marami. So, nung namatay si Kristo, nalibing siya, sa ikatlong araw, hindi lang siya nabuhay. Yung mga nananampalataya na namatay na, yung mga katawan nila, nabuhay kasama at sumanipulin yung kanilang kaluluwa doon. And marami sa mga scholar ng Biblia o ng salita ng Diyos sabi, glorified bodies ito. Ano may glorified bodies? Hindi na makasalanan itong mga to. Yung katawan nila, wala nang kasalanan. Kaparehas ng Diyos. Hindi na sila nagugutom, hindi na sila inaantok, hindi na sila nasasaktan. Ang sabi na iba, pag glorified bodies, yung nakatagos-tagos ka na sa dingding. Pero makakahawak ka ng tao. Diba? Isipin nyo na lang yung makakita kayo, patagal ng patay. Tapos sa buhay. Ba't ka sinabi pagkatapos nung nabuhay si Jesus? Kasi sinabi dito, and came out of the graves after His. O sila'y lumabas sa kanilang mga libingan pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus. Sabi nga dito kasi sa Isaiah chapter 16 verse 19, sabi dito, thy dead of Isaiah 26 pala, Isaiah chapter 26 verse 19, thy dead men shall live. Yung mga patay na tao ay mabubuhay. Together with my dead body shall they arise. Kasama ng aking patay na katawan, sila ay mabubuhay. Ibig sabihin, dapat si Jesus po ay mabubuhay din. Awake and sing, sila ay gising, sabi, at kakanta, ye that dwell in dust, kayo na nakatira sa alikabok. For the dew is the dew of herbs. Dahil ang, alam mo yung dew? Ito po yung parang hamog. Okay? As the dew of herbs, yung hamog doon sa mga, makikita nyo sa umaga-umaga dito, may hamog pa rin. Pag umaga, makikita nyo basa yung mga damo. Pag ikaw po ay sa lugar na talagang walang tubig, pag nakita nyo, yung blessing yan eh. Okay? Dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. At yung mundo po ay itatapon yung mga patay. At sinabi rin po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, 1 Corinthians chapter 15 verse 20, but now is Christ risen from the dead. Ngunit ngayon, si Jesus o yung Messiah ay buhay
ay nabuhay mula sa patay and became the first fruits of them that slept. At siya po yung naunang bunga sa lahat ng mga namatay na santo. The one that slept. Kaya sinabi santo kasi kaparehas ito sa Matthew chapter 27 verse 52 and 53. Siya yung unang nasa-resurrect mula sa mga patay. Kaya dapat mabubuhay muna si Jesus. Sa ikatlong araw nangyari ito. Pagkatapos na mamatay ni Jesus. At nung nabuhay na muli si Kristo, at lumabas, anong ginawa ng mga nabuhay ng mga patay na ito? Pansinin natin. Sila ay tumayo, sila ay lumabas ng libingan. Pag nakakita kayo na matagal ng patay at lumabas ng libingan, kayo ba'y matutuwa? Siguro pag mahal natin sa buhay, tuwang-tuwa tayo. Pero kung bigla natin nangyari, sabihin natin, ilang taon na yung patay. Mami na yan, o kaya bungo na yan. Tapos makita mo, buong buo yung katawan lumabas galing doon sa libingan. Di ba? Ano sa inyo? Sabihin nun, happy birthday. Ay, kamusta ka? Yung makagulat kayo, matatakot kayo. Ganito ang sabi dito, sila lumabas sa kanilang mga libingan. Pagkatapos ng pagkabuhay ni Kristo, at sila ay pumunta sa banal na syudad, which is doon, Jerusalem. Doon sila sa Jerusalem and appeared to many at nagpakita sa marami. Ano sinasabi nila dito? Ulit, sino ito yung mga nabuhay na magmuli? Sila yung mga santo. Ay, ibig sabihin ng santo ay mga binanal ng Diyos dahil sa kanilang mga pananampalataya. Kapag ikaw ay binanal na ng Diyos dahil ikaw ay may pananampalataya sa ikaw ay santo. Pero ito yung mga namatay na una, yung katawan nila. Ano sinasabi nila? Ba't sila nagpakita sa marami? Totoo, may buhay pagkatapos ng kamatayan natin Kristo. Tunay may kaharian ng Diyos. May resurrection. Tunay na tagapagligtas si Jesus. Pansinin nyo ito Pansinin nyo yung kwento po na ito yung nangyari si Lazarus na pulubi at yung mayaman na lalaki. Pansinin nyo yung kwentong yun. Ano yung hiningi nung namatay si Lazarus tsaka yung mayaman? Yung mayaman na doon sa nasusunog. Sabi niya, kung mamarapatin mo, paakatin mo si Lazarus doon sa mundo at puntahan yung aking mga kapatid, sabihin mo may tunay na impyerno para sila yung magsisisi. Sabi ni Abraham nun, kung hindi sila na maniniwala ngayon, hindi pa rin sila maniniwala. Pero itong mga nabuhay ng mga patay na, nagpakita sila sa marami. Sa mga taong pinili. O yung alam niyang Diyos na sila ay mananampalataya. Amen? Mga elect. Okay? Kasi sa Biblia, may elect talaga eh. Amen? Hindi sila pinili dahil may ginawa yung Diyos para pumunta yung piano, kundi sila ay pinili. Dahil alam ng Diyos, sila ay mananampalataya. Amen? So, pansinin nyo. At tunay yung pagkabuhay ng muli. Pero, kaya siningit sila sa Lazarus at yung mayaman, marami pa rin bang naniwala? Kukunti lang naniwala sa Diyos nun. Pag tingnan nyo po, after itong Acts, katuloy po yan ng Luke eh. Kunti pa rin nananampalataya sa Panginoon nun, kahit marami na nabuhay na patay. Yun yung sinasabi ni Jesus doon sa kwento niya. Na sinabi niya, pag ayaw nilang manampalataya at marami ng mga propeta na dumating at ayaw nilang mananampalataya, wala rin silbi pag pag nabuhay ulit si Lazarus. Naintindihan? So yung pananampalataya niya, nananampalataya ba talaga kay Kristo Jesus? Na siya yung inyong Panginoon. At buong puso na talagang sabihin niyo, Lord, pagmamayari niyo talaga ako. Ayoko lang tanggapin. Ngayon, tinatanggap ko na. Kasi yun yung mga bagay na yun. Pero bless, yung bawat isa dito, may grasya yung bawat isa dito na tunay na nananampalataya sa Panginoon. Ayon sa ating mensahe, hindi na natin masyadong pahabayan ito. Ba't lagi pag first point, lagi tayong napakahaba pag first point. Dahil nabuhay itong mga patay na ito ulit para sa
mananampalataya, paano pa kaya tayo na binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ibigay yung ebanghelyo sa mga tao? Huwag natin palagpasin yung binigay sa ating pagkakataon na hindi tayo karapat-dapat, pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na gawin yung kanyang mga gawain. Amen? Meron akong nilagay na isang post dito sa Facebook. Check ko lang nakaligtaan ko kasi kung ano nilagay ko dito. This is the other day. Sabi, hindi tayo tunay na nakasuko kay Kristo kung tayo'y walang ginagawa sa kanyang gawain. Una sa lahat, anong ginagawa dapat natin sa kanyang gawain? Nananampalataya tayo, di ba? Ibig sabihin, nananampalataya tayo mula sa ating puso, na alam natin siya yung ating Panginoon at ayaw na nating, tinalikuran na natin yung ating mga kasalanan kasi they were repented. Ano yung unang mga gawain ng Panginoon para sa atin? Di ba? Siyempre, alam natin na siya yung Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang kagustuhan. Yun yung una nating mga gawain. Sumunod sa Kanya. Amen? Ng buong puso, buong kaluluwa. Tinatalikuran natin yung mga bagay na mali at kinalungkot natin na ginawa natin yun. Pinagsisisihan talaga natin yun. Kasi nahihiya tayo sa Panginoon sa sobrang bait niya sa atin. Kaya nga sinabi dito sa Romans 6:13, di ba? Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Huwag mo isama ang members mo ng iyong katawan bilang instrumento ng kasamaan. Okay? But you, secondly, bigay nyo ang inyong sarili sa Diyos. At sa mga buhay mula sa patay, na ang inyong membro ay instrumento ng kabutihan ng Panginoon. Sa pagsunod pa lang natin sa mga maliliit na bagay, nakagustuhan ng Panginoon, mapapansin na ng mga tao yun. Amen? Mula sa inyong bahay hanggang sa paglabas. Bakit kakaiba yung tao na yun? Bakit ang bait na yan? Kasi binago siya ng Panginoon. Kasi nasa kanya na yung banal na Espiritu at may kakayanan na siyang gawin. Natanggihan yung kasalanan at sundin yung tama ayon sa salita ng Diyos. Kasi mahal na yung Diyos. Amen? Hindi dahil sa kanyang lakas, kundi siya ay binago ng Diyos. At binibigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na gawin yung tama sa mata ng Diyos. Kung dati kang madaldal, dati kang hindi mapalakaibigan, dati kang suplado, ngayon hindi na. Hindi ka na suplado, ngingiti ka sabi, mahal ka ng Diyos. Bilang doon, mapapansin nila na si Jesus talaga yung priority mo sa buhay. Si Jesus Kristo, na ating Panginoon, priority mo sa buhay mo. Kasi mahal mo siya eh. Iyon yung mga bagay na yun. So dito, pinakita niya, kapag ikaw ay ligtas, sabi, ginamit sila instrumento, ikaw ay instrumento na rin ng Diyos. Sana ipakita mo yun. The more na mas maganda dahil, lalo na si Pastor na mamulit sa inyo, mag-soul win kayo. Mag-soul win kayo, ipamahagi niyo yung salita ng Diyos. Salita din. Okay? At napakalaking impact. Pag nakita nila, nagsasalita ka, na ikaw ay ginagawa mo yung tama para din sa Diyos. Ang ganda nga eh. Kunyari ikaw talaga, kulala ka dito na salbahin. Tapos ikaw ay binago na ng Diyos. Nakita yung pagbabago sa'yo. Bakit? Kasi mahal mo na yung Diyos. Ang laking testamento na sinasabi, totoo yung Diyos. Amen? Maraming tao na hindi niniwala kay Kristo. Bakit? Kasi minsan kagagawa ng sinasabi nila, kunwaring Kristiyano. Kristiyano ako pero ugali, impyerno. Di ba? Pero ito yung mga nabuhay sa patay, laking testamento nito. Eh tayo, buhay na rin tayo mula sa kamatayan natin, di ba? Pero once dead, dahil sa kasalanan, pero tayo ay nabuhay na mula sa kasalanan. Dahil si Jesus, binigyan tayo ng buhay. That's why we are born again spiritually. Amen? Yung pagkabuhay natin, hindi yung nabuhay tayo ulit, physical. Kundi we were born again spiritually. At ipakita nyo na kayo ay masiglang buhay na tao. Amen? Hindi ito yung ibig sabihin ng mensahe nun. Gusto ko lang ibigay
na yung mga ito, na buhay, pumunta sa mga tao, nagpakita sa marami, bakit hindi tayo magpakita din sa marami? Na tayo ay buhay na. Hindi tayo yung patay. Anong sinabi ko? Ibig sabihin ng patay na spiritually, ugali natin. Amen? Maraming magtataka sa atin na ito, medyo mahirap yung pinagdadaanan ito, pero blessing. Pero mamaya, expect mo lang, ha? Baka mawala ka sa trabaho mo. Pero there will be a blessing as well. Pero wag natin pag-pray na baka mawala. Just, at least meron ka ng mga buffer na baka mag-aram akong So, ipon-ipon ka na. Those are things. Kasi we do what is right with God. Amen? Sabi nga natin nung Friday, na pag-aralan natin, sabi ng salita ng Diyos, we'd rather obey God than Amen. Amen. So dito sa mga blessings na napag-aralan po natin, at this time, mga milagro po nung nangyari after ng kamatayan ni Kristo. Tatlo lang to. 3 important facts na nakikita natin dito sa Matthew. At sinabi pa nga dito after this one, sabi nga ng sundalo, tunay na ito yung anak ng Diyos. Sabi nga siya nga talaga yung anak ng Diyos. Siya talaga yung Diyos. Ibig sabihin, kaisa talaga siya ng Diyos. Yung pagkasabi na anak ng Diyos, ibig sabihin, iisa sila ng Diyos. Ama. Kasi walang mangyayaring mga ganito para lamang sa isang tao. Mga milagro, mga bagay na ito. So ulit, unang-una nangyari, yung balo, ay yung tabing na napakapakapal na nagtatabing sa pinakabanal ng mga banal na punit at naging available ang trono ng Diyos sa lahat ng mga santo. Kung ikaw ay mananampalataya, available sa yan. Pangalawa, kasi di pwede yung makasalanan din. Second, itong mga earthquake means destruction and presence or coming of God. Okay? Sana yung destruction na ito sa ating buhay, it will become a blessing pa rin kasi all things work together for good for those who love God. Sa atin nga lang, spiritual, nasira yung ating kasalanan because of God. Okay? At nabuhay tayo sa Kanya. Resurrection of the saints. Physical to na resurrection. At kinuha na rin natin dito, siningit ko lang. Kung sila po ay pumunta sa marami, dapat tayo rin ay pupunta sa marami. Kasi buhay na buhay tayo, physical at spiritual. Amen? So let's bow our heads and pray. Sa mga dito hindi alam kung paano pumunta ng langit o hindi nila alam kung pupunta sila ng langit, hindi ka paligtas. Kung hindi mo naintindihan kung ano yung kaligtasan, ibig sabihin hindi ka ligtas. Most likely. Okay? O the ibang term. Ang ibig sabihin ng sinasabi kong ligtas ka na is ligtas mula sa kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit may regalo ang Diyos. Ito ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sana mula sa iyong puso, tatanggapin mo na si Jesus ang iyong Panginoon dahil Panginoon siya noon pa. Pagsisiyan mo yung kasalanan, ikalungkot mo yan, sabi mo, ayoko na itong kasalanan na ito. Sorry, Lord. Gusto ko na mabuhay ng tapat sa iyo. At talagang tatanggapin ka ng Panginoon. Pag ito ay talaga galing sa iyong puso, walang magic prayer, dapat sincero ka talaga sa Panginoon. At talaga itatago ka ng Panginoon habang buhay. Pag tunay na ikaw ay tumanggap na si Kristo ang iyong Panginoon at ikaw ay alipin niya. At alam mo wala ka ng pagmamayari. Let's pray. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong physical na kamatayan bilang tao ay nagpakita ka ng 3 milagro. At naway Panginoon talagang ilagay namin na talagang napaka-importanting bagay, tuwang-tuwa dapat kami Panginoon na available na po ang inyong trono sa amin. Unlimited. Hindi katulad po noon. Sana'y talagang pasalamatan namin ito at lagi namin itong aalalahanin at gagamitin namin ang grasya na ito para ikatuwa niyo po palagi. Dahil hindi kami makakapantay sa binigay niyo pong biyaya na ito. Ganon din, Panginoon, may mga lindol. At sana kahit may lindol, Panginoon, alam mo namin minsan ito'y kalamidad sa amin. Ngunit alam namin, ito rin ay isang signos na ikaw ay darating. Lagi may pag-asa. Sana maalala lagi namin lahat ng mga bagay, kahit masakit ito, masaya, ay para sa aming kagandahan, sa lahat sa amin na nagmamahal sa inyo, at sa lahat na tinawag sa inyong kagustuhan.
And Lord, we also pray na katulad po ng mga binuhay niyo po mga bangkay na nagpakita sa marami, kami na buhay, spiritual at physical, ay hindi mapanghinaan ng loob. Ngunit ipakita namin na kami ay buhay at ipalaganap na ikaw ay namatay, nilibing para sa mga kasalanan namin at nabuhay na magmuli. Sana'y maipakita namin ang ebanghelyo sa aming kilos pagkat mahal ka namin at binago niyo po kami at sa salita rin po, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa paggamit sa akin sa oras na ito. Naway ulit, Panginoon, tignan po ng bawat isa na nakarinig po na inyong mensahe. Basahin muli sa inyong Biblia. Pagkat ako po ay tao magkakamali, sana i-review po nila ito. At naway, Lord, sa lahat ng tama na nasabi ko, hindi po ako mapansin kundi kayo, pagkat ako ay gamit lamang at tuwang-tuwa po ako na ginamit niyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe at ipinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus.